This is Eliza. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako nakakuha ng US passport kahit na wala akong legitimation and adult na ako. Bago ko nga i-share yung naging experience ko sa pag-claim ng citizenship and first time US passport, babasahin ko muna to. Sino nga ba ang mga eligible na makakuha ng citizenship at first time US passport? Applicant, 18 years old and over, born outside the United States, may claim U.S. citizenship from a parent who at the time of the applicant birth was a United States citizen. So, yung citizenship claim is part siya ng CRBA, yung Consular Report of Birth. Ang pagkakaiba lang is, sa mga adult, hindi ka makakakuha ng CRBA certificate kasi para lang yun sa mga minor. So, kapag adult ka na is hindi ka na makakuha ng CRBA certificate, kundi passport na lang yung makukuha mo. Pero bago mo makuha yung passport, kailangan mo na establish yung citizenship claim. Gusto ko lang i-share guys kung bakit after 29 years, ngayon lang ako nakakuha ng citizenship at nakapunta ng Amerika. Way back 2022, naregaluhan ako noon ng kapatid ko ng Ancestry DNA at saka 23andMe DNA. Regalo niya yun sa akin sa graduation ko. Then, nung binigay yun ng kapatid ko, hindi naman namin talaga ina-expect noon or nag-assume na mahahanap namin doon yung tatay ko. Ang ano lang namin doon is ma-locate man lang kung meron akong kapatid or kamag-anak sa side ng tatay ko. For closure ba? Syempre, after 29 years, hindi ko alam kung sino yung tatay ko. Lumaki ako na hindi ko siya kilala. Yun ang reason talaga nun. Na gusto ko lang malaman kung meron akong kapatid sa kanya. Nalaman ko na buhay pala yung tatay ko. Syempre, nagkausap kami ng tatay ko. And then, hindi niya ine-expect na all those years, meron palang ako. So, sobra siyang humingi ng sorry sa akin sa mga nangyari na hindi niya daw akalain na nagkaroon siya ng anak sa Pilipinas. Kung meron ba daw siya magagawa para itama yung mga maling nagawa niya, ganun. Siyempre, hindi naman ako nag-open up nung tungkol sa pagkuha sa akin. And sila naman nung nag-offer nun. Ang una nila nun sinabi na gusto nga nila ako ma-meet. Kaso, nag-apply ako ng tourist visa. Hindi ako na-aprobahan, sadly. Hindi rin makakauwi yung tatay ko ng Pilipinas kasi matanda na siya and hindi niya na kaya magbiyahe. May sakit kasi siya sa puso. So, nung na-deny nga yung tourist visa, doon ako nag-start na mag-research kung paano nga ako makakapunta ng Amerika. And napag-alaman nga namin na automatic ako makaka-claim ng citizenship dahil nga US citizen born yung tatay ko. And ang unang ginawa nun ng tatay ko is in-acknowledge niya ako nun sa Philippine Consulate dito sa Amerika. And nung lumabas na nga yung acknowledgement, pinadala na nila yon with the other documents na kakailanganin sa pag-claim ng citizenship. Nung time na natanggap ko na nga yung mga documents na galing sa tatay ko, inayos ko muna yung lahat bago ko pinadala sa US Embassy sa Pilipinas. Ito yung list of documents noon na pinasa ko. Unang-una is yung birth certificate ko na PSA. Original na yung pinadala ko noon kasi hindi na ako nag-iisip. Na ako noon, yung excited lang. Tapos yung admission of paternity niya, original din yung pinasa ko noon. Actually, hindi mo naman kailangan original ipadala. Tsaka ka lang magdadala ng original sa mismong interview date na. Then, yung passport ng tatay at saka nanay ko. Yung passport ng tatay ko, nakanotaryo yun kasi requirement yun. And yung uniform ID niya. Tapos, DD-214, birth certificate ng tatay ko. At saka DS-11 form na kailangan mong i-fill upan. Yun yung pinaka-passport application. Tapos, growing up picture na nilagyan ko ng mga date. Not date, mga age ko pala nung time na kinuha yung mga picture na yon. Tapos, 2x2 picture at saka photocopy ng passport ko. So, May 28 nung nagpadala ako ng documents noon sa embassy. After 2 months pa ako naka-receive ng email galing sa kanila na for interview na nga daw ako. So, July 28 na yung email nila and then yung interview date ko is August 11. Dun sa email nila, sinabi nila yung mga lacking documents na kailangan kong dalahin sa araw ng interview ko. And gumuho nga yung mundo ko nung time na yun nung nabasa ko yung mga lacking documents na kailangan kong dalhin sa araw ng interview ko. Unang-una dun is legitimation.
bago ko nga ikwento kung bakit gumuho yung mundo ko nung time na na-receive ko yung email ng US Embassy, is babasahin ko muna to. Ito yung 3 essential requirements para ma-document ka na si US citizen. First, physical presence. Ikalawa is yung legitimation. And ikatlo, yung blood relation. So, mahigpit ang US Embassy sa 3 essential requirements na to. I-explain ko sa inyo kung ano yung 3 yun. Unang-una yung physical presence. Meron silang requirements na dapat bago pinanganak yung anak is sa Amerika na naninirahan yung magulang. Parang 5 years before the child was born, nasa Amerika na naninirahan yung US citizen parents para makapag-transfer ng US citizenship. Then, yung legitimation na iniyakan ko. Sa legitimation, ang requirements naman nila is bago mag 18 years old yung anak, na-legitimize muna ng magulang. Meron yatang kinukuhang oath, nandun yun sa website, mababasa nyo rin yun, na nanunumpa yung magulang na susuportahan niya yung anak bago hanggang 18 years old. So, sa case ko, hindi ako nasuportahan, hindi ako na-legitimize ng tatay ko kasi nga kailan lang naman kami nagkakilala. Hindi niya alam na nag-i-exist ako, kaya walang anyway na mali-legitimize niya ako or child support. So, lastly, sa blood relation, dito na pumapasok yung DNA. Pero kapag wala ka ng physical presence at saka legitimation, hindi ka na nila i-require na mag-DNA. Kailangan papasok ka muna sa physical presence at legitimation bago ka nila i-require na mag-DNA. So, ikikwento ko na nga kung paano ako na-approve kahit wala akong legitimation, knowing na napakahigpit ng US Embassy sa 3 essential requirements na yon. So, nung time na nga na receive ko yung email sa embassy is gumuho talaga yung mundo ko noon kasi akala ko okay na, nakakapagpasa na ako ng lahat ng requirements, tapos alam ko kulang kasi nga hiningian din ako noon ng proof of pregnancy, pero kasi kapag wala ka noon is alam ko i-required ka talaga na mag-DNA. And sobrang depressed ko talaga nung time na nabasa ko yung email na yon regarding sa legitimation. Alam ko talaga nung time na yun, deny na ako. Dumating sa point na sinabi ko sa mama ko na kumuha na sila ng lawyer para man lang ipaglaban yung karapatan ko, yung mga ganong bagay. Kasi nakakaiyak, kala ko nandun na ako dun sa point na makikita ko na yung tatay ko, makakasama ko na siya after 29 years, tapos wala pa pala, ganon. Sobrang na-depress ako noon, gabi-gabi ako umiiyak, tapos umahanap ako ng assurance, search sa Facebook, sa Google, sa YouTube kung meron bang katulad ng case ko, pero wala akong nahanap. As in, wala akong nahanap na katulad ng case ko na papasa na walang legitimation. Kaya sabi nila sa akin, total nandito naman na daw ako, nag-start na daw ako, ituloy ko na. Kung ano man yung magiging result is tanggapin na lang namin. Bago yung interview ko kinabukasan, iyak ako ng iyak. Tapos nagdasal ako, sabi ko kay Lord, kala ko ito na. Tapos hindi pa pala. Sobrang bigat ng puso ko nung gabing yun. Sabi ko sa kanya, akala ko malapit na. Gusto ko lang naman makita yung tatay ko. Sabi ko, kung hindi talaga para sa akin, sige, tatanggapin ko na lang. And paggising ko nung umaga, pagkagising ko, parang ang luwag ng puso ko, as in, na parang walang kaba, na parang prepared ako kung ano man ang mangyayari. Ganon. Ayun na nga, pumunta na nga ako sa embassy. Wala na akong dinalang requirements kasi wala naman na akong dadalhin. Almost lahat ng hinihingi nilang mga original, di ba? Mga original na kasi lahat ng pinasa ko. Bali, passport na lang yung dinala ko at saka pala yung email nila, confirmation na for interview ako nung araw na yun. Then pagdating ko sa embassy, hiningi ng guard yung email, and pinapasok na nga ako nung nasa loob na ako, mga 15 minutes ako nag-antay bago nila tawagin ulit yung pangalan ko para umakyat na sa taas. Pag-akyat ko sa taas, naghintay ako doon ng mga 30 minutes bago ako natawag ng Pinay na nagpe-pre-screening. So, nung tinawag na ako nung Pinay na nagpe-pre-screening, in-interview niya ako doon. Yung parang practice interview lang. Ang unang-una niyang tanong sa akin is, paano ko daw nahanap ang tatay ko? Tapos yun, in-explain ko sa kanya na nakilala ko nga yung tatay ko sa DNA. And sabi niya sa akin,
dala ko ba daw yung DNA result ng Ancestry at saka 23andMe. Sabi ko sa kanya, no ma'am, hindi ko po dinala dahil akala ko po hindi yung tatanggapin dito sa embassy kasi nabasa ko na kayo, yung embassy lang ang mag-i-initiate, sila lang ang magre-request ng DNA at hindi nila tatanggapin yung DNA na kami lang ang gumawa. Then sabi niya, okay daw, pero dapat dinala ko daw yun para meron man lang daw ako mapakita sa consulate. Tinanong niya rin ako noon kung nalagay ba daw ako ng tatay ko sa social security niya as beneficiary. Sabi ko, ma'am, hindi po kasi last year ko lang nakilala yung tatay ko. Wala pong way para malagay niya po ako sa social security niya. And sabi niya sa akin, aware naman daw ako na marami akong kulang na document. Sabi ko, yes po ma'am, wala po akong magagawa kung ano lang po yung mga sinubmit ko po na document sa inyo. Yun lang po talaga ang meron ako at wala na po akong maitadagdag. Sabi niya sa akin is kung tutuloy pa rin ba daw ako, hindi ko na daw marirefund yung bayad kapag nagbayad na daw ako. Sabi ko yes po, itutuloy ko pa rin kahit ano man po ang maging result. Then pumunta na nga ako dun sa payment at sabi niya sa akin kapag nakuha ko ng resibo tapos ako magbayad is ibalik ko sa kanya. So nagbayad na nga ako. Ang binayaran ko nun is mga nasa 9,000 plus. Actually yung price niya is $165, pero kapag peso, iba yung rate niya, mas mataas kasi yung rate sa loob. So, mga nasa 9,000 plus yung binayaran ko nung time na yun. And then, nung tapos na nga ako magbayad, at saka nagbayad din pala ako sa delivery sa FedEx, kahit alam kong dinaya ako, nagbayad pa rin ako. Then, nung bumalik na ako dun sa Pinay na nag-pre-screening sa akin, is binigay ko na sa kanya yung mga resibo, and then sabi niya sa akin, okay ma'am, ibibigay ko na po ito kay Consulate at siya na po ang magdidesisyon kung ano po ang result ng interview nyo. And ayun na nga, sabi niya sa akin, upo daw muna ako at maghintay na tawagin yung pangalan ko. Yun ang pinakamatagal na paghihintay, mga 1 hour yata or mahigit pa. Kasi parang dalawa lang yata yung room dun sa loob, tapos hintayin mo na may matapos, tsaka kasusunod dun sa i-interviewin. So, yun nga, after mga 1 hour and more, natawag na rin yung pangalan ko. Then, pagpasok ko doon, nag-good morning si Consulate, babae yung nag-interview sa akin, mabait. Tapos sabi niya, unang-una niya sinabi sa akin is mag-oath. And nag-oath na ako, yung numpa na lahat daw nasasabihin ko is true. Kasi nandun yun eh. Tapos, pinapirma niya na ako. Tapos, ayun, nag-start na ang kwento ng buhay ko. Unang-una niya ring tanong sa akin kung paano ko nakilala ang tatay ko. Yun, kwento ko sa kanya lahat, simula't simula. And then, kung paano rin daw nagkakilala ang nanay ko at saka ang tatay ko. And sinabi ko sa kanya kung paano nagkakilala ang nanay at tatay ko. 5 days lang yung tatay ko sa Pilipinas. At saka alam niya naman yung nakita niya talaga dun sa passport ng tatay ko na 5 days lang ang tatay ko dito sa Pilipinas nung panahon na yun. And hindi ini-expect ng tatay ko na nabuntis niya yung mama ko. At hindi alam ng tatay ko for 29 years na nag-i-exist ako. Tapos umiyak ako kay Consulate. Pero hinayaan niya lang ako magkwento. Hindi niya ako in-interrupt. Kapag tumitigil ako, tsaka lang siya nag-a-add ng questions. Pero hindi siya nag-interrupt ng kwento ko. Tapos nung natapos ako magkwento, sabi niya sa akin, nakakatuwa daw kung paano ko nahanap yung tatay ko. Ang galing ko daw. Sabi niya, unbelievable daw kung paano ko nahanap yung tatay ko at amazing. Sabi niya pa, kahit yung English ko nun is bali-bali ko, tuloy-tuloy lang yung kwento ko. Basta na-explain ko sa kanya lahat. Tapos umiiyak ako talaga, buhos yung luha ko. Pero hindi ko na napigilan yung sarili ko sa sobrang emotional nung nararamdaman ko nung time na yun. Tapos, nung tapos na ako magsalita, sabi niya rin sa akin is, kasal ba daw yung tatay ko sa una? Sabi ko, yes po, married po yung tatay ko. Tinanong niya nga ako kung magpo-provide ba ang tatay ko ng marriage certificate niya noong 1972. Sabi ko, yes po, magpo-provide po ang tatay ko kapag hiningi ko po sa kanila. Then, sabi niya rin sa akin, willing ba daw ang tatay ko na mag-DNA? Tapos, nagulat ako. Syempre, saya-saya ako kahit hindi ko mapakita nung time na yun kasi umiyak ako. Sabi ko sa sarili ko nun, wow, DNA na. Sabi ko, yes ma'am, yes ma'am. Tapos sabi niya, okay. So, lumabas muna siya. Kumuha siya ng form para sa DNA, yung instruction, at saka yung 90-day letter. Kailangan daw within 90 day, magawa na namin yung DNA, at saka masubmit din yung marriage certificate. Kahit na sinabi niya nga sa akin na for DNA na nga ako, nagtanong pa rin ako. Sabi ko, ma'am, if the DNA is positive and I submit the marriage certificate, will I get my passport? Bardog pa yung English ko nun, pero tinanong ko pa rin. Sabi niya, yes, as long as you submit everything. So guys, hindi pa doon natatapos kasi
meron akong problema sa birth certificate kasi yung nanay ko sa birth certificate, hindi yun yung biological mom ko. Bali, tita ko lang siya. Eh, yung DNA na ni-require niya sa amin is 3-way para sa nanay ko, sa tatay ko, at saka sa akin. So, nagdalawang isip ako noon kung sasabihin ko sa kanya. Eh, total nandun na ako, naglakas ako ng loob. Sakto pa naman, paalis na siya, tinawag ko siya. Sabi ko, ma'am, I have something to tell you. Sabi niya sa what is it? Sabi ko, ma'am, yung babae nga sa birth certificate ko, hindi yun yung totoo kong nanay. Sabi niya, paano doon nangyari yun? Then, in-explain ko nga sa kanya na nung 2 years old pa lang ako, iniwan ako ni mama ko sa tita ko, sa kapatid niya. And nung, syempre si tita ko yung nag-alaga sa akin noon, eh, kinailangan na kasi yung birth certificate ko nun sa school. Si tita ko yung nagparehistro ng birth certificate ko. Inaayos, sabi ko sa kanya, inaayos ko yun, pero hindi ko maayos-ayos. Tapos lumabas muna siya. Pagkatapos ng mga sinabi ko na yun, lumabas siya, siguro nagtanong siya doon sa likod. Then mga 10 minutes bago siya bumalik, ang tagal niya doon. Tapos pagbalik niya, sabi niya sa akin, so hindi daw yung problema. Tinanong niya kung ano daw yung, at ang una niya palang tinanong is, may contact ba daw ako sa biological mom ko? Sabi ko, yes po, may nag-uusap naman po kami. Then sabi niya sa akin, so okay daw, ano daw ang pangalan? And binigay ko sa kanya yung pangalan ng totoo kong nanay. And then sabi niya sa akin, yung biological mom ko kasi nandito rin na sa US. Sabi niya sa akin, so nasa US pala yung nanay mo, doon na lang siya mag-DNA pati yung tatay mo. And then ako na lang daw yung magdi-DNA dito sa embassy ng Pilipinas. Sabi ko, okay po. Tapos ayun, nag-thank you ako na nag-thank you. Hindi ko akalain na wala na nga akong legitimation na pagbigyan pa ako doon sa birth certificate ko na ang tagal-tagal ko ring inayos na hindi rin maayos-ayos. Diba? Shocking. Lately ko na lang din nalaman noon, after a month siguro na interview ko, kung bakit ako nabigyan ng chance. Kasi ano din ako noon yung hindi ko rin alam noon bakit ako nabigyan ng chance na wala naman ako legitimation, di ba? So, meron kasi akong tinulungan na nag-apply din siya ng US passport and nag-claim din siya ng citizenship, and sinabi sa kanya na nagbibigay sila ng consideration sa legitimation kung first, kung nasuportahan ka before ka mag 18 years old, and ikalawa kung married yung US citizen parents mo bago ka pinanganak. Yun yung naging reason, doon ako pumasok sa ikalawa. Dahil married nga yung tatay ko nung time na pinanganak ako. So, kaya niya pala hinihingi yung marriage certificate dahil yun pala yung equivalent ng legitimation na requirements nila. So, yun guys, nung nabigay ko na yung requirement na marriage certificate at saka yung DNA positive naman, yun, after mga 1 buwan, siguro, na-approve na rin ako, and after a month again, na-receive ko na yung passport ko, and ilang days lang umalis na ako at nandito na ako sa US. So, ginawa ko tong video na to para makatulong sa mga katulad ko na nag-i-struggle, kasi alam ko nung mga time na nag-a-apply ako, wala talagang katulad ng case ko na walang legitimation. Alam ko kung gaano kahirap na maghanap ng assurance na mag-apply. Alam ko maraming takot na magsumubok, mag-apply ng citizenship dahil nga alam nilang kulang sila ng documents. Pero kung katulad kayo ng case ko na sure naman kayo na may physical presence ang parents nyo, may legitimation, kahit hindi yung legitimation, basta katulad ng sa akin na married yung parents bago ka pinanganak, pasok yan. At saka yung DNA, pasok yan. Yun. Gusto ko na hindi lang ako, gusto ko rin na makatulong sa iba na matupad din yung pangarap nila na makasama yung magulang nila nang matagal na rin nilang hindi nakakasama. Baka may katulad sa akin na case. Alam ko, sure ako na merong katulad sa akin kasi marami na rin akong tinutulungan ngayon. For free ha, hindi ako naniningil. Marami na akong tinulungan at shinare ko yung experience ko sa mga katulad ko na may same case sa akin. Ito na yung assurance na hinihintay nyo at ito na yung sign. Mag-apply na rin kayo at alam ko, ma-aprobahan din kayo katulad sa akin. Deserve nyo yan. Deserve nyo na makilala yung parents nyo. Bonus na lang yun na makapunta ng Amerika, at alam nyo naman sa US, alam ko maraming nangangarap na makapunta dito, pero bonus na lang yun. Ang yung pinaka-win doon is makasama yung magulang. So, good luck sa mga mag-a-apply. Subukan nyo na, i-try nyo na. And then, kung meron kayong mga katanungan, pwede kayo mag-comment sa akin. And gagawa ako ng another video kung ano man yung mga tanong nyo. Yun lang. Again, this is Alyssa and bye-bye!